Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, hala, lagot, gulo ng lahat. PBBM, Kinantar Romualdez, kumpirmado. Nako, Abalos, Torre, Managot, Gulo, QJC. Nako, parang Chinese to . Okay mga kabayan, ito po ang ating alamin at bibigyan ng mga komento. Mula po ito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Pero bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may share lang po ako sa inyo mga ka-review natin na post, no? Ito po. Yan. Aba talagang palaban po itong si Torre, no mga kababayan. Ito pong sabi ni Torre mga ka-review natin at bigyan po natin ng komento . We will strategize. Actually, I am energized. Yan mga kababayan. Yang lahat na pinalampas namin na obstruction of justice, talaga. Sila pa mga kababayan ang may obstruction of justice. Kakasuhan nga nila di ba? A-actionan namin. Madadagdagan ang aresto, sigurado. We will do whatever is needed to catch Apollo Kibuloy in that compound. Nako, talagang pipilitin po nila na mahuli si Pastor Apollo Kibuloy dyan po sa QJC compound. Ang tanong, kung paano kung wala dyan? Do you still stay, no, in that place? Nako, the search will be conducted on our terms, sabi po niya, no? Not on theirs. Wala namang lahat ng terms, no, ay sa inyo po nang galing. Wala nga pong terms nga ibinigay sa QJC administration Anong terms nang ibinigay ninyo? Wala. Lahat kayo ang nasusunod. Maghukay kayo, walang nagawa ang QJC, no? Gustong tingnan ng QJC kung anong ginagawa ninyo, wala rin silang magawa kasi ayaw nyo magpasama ng witness. Lahat po ng terms actually, no, ay nasunod at sa inyo po nanggaling, no? Yung warrant of arrest ninyo naging search warrant. Anong terms pa ang gusto mong gawin General Torre? Diba? So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito sa sinasabi ni General Torre? Baka gustong tumakbo rin nitong senador. Well, anyway, kita-kits na lang. Eto ang malupit mga kababayan, si Ted Filon. Yan, palakpakan po natin si Ted Filon. Ipinagtanggol si Vice President Inday Sara Duterte at sinupalpal ang mga crooks sa Congress. Nako, bilyon-bilyong disallowances ng ibang ahensya, tahimik sila. At nakakalusot agad ang budget nila for 2025. Nako, ito ang listado talaga sila dito Pero pagdating kay BP Sara, ang ingay nila at gusto pang i-zero. Nako, nakakahiya kayong mga Congress. Ito mga kababayan, pakinggan po natin ng kaunti itong presentasyon ni Ted Filon. Ito po. Sa DPWH, 5 billion 318 million 192,000 mahigit ang kabuuang halaga ng Notice of Disallowance. Maliban dyan, ano pa nga ba? At mabilis pong nakalusot pagdinig ang budget ng mga departamentong ito. Walang masinsinang pagbusisi kung papaano tinugunan ng mga pinuno ng mga kagawaran na ito ang adverse findings ng COA. Katunayan, may nagpanukala pa 178,484,000 pesos ang proposed budget para sa House of Representatives.
So yan mga kabayan, speaking of DPWH, no, yung 5,500 flood control project, 1.2 or 4 billion everyday ang ginagastos, wala pong walang ingay na naririnig tayo mula dito sa mga tunggristang ito. Nang maipasa ang General Appropriations Act, ito'y naging 28 billion. Bahala na kung magagalit yung pro-kalaban ni Sara. O bahala na kung matutuwa yung pro-Sara. Bahala na po kung matutuwa yung kalaban ni Sara. But dito po, ang atin lang dito kung ano ba ang totoo. Serve the people. Checks and balances. Narinig po natin Nako. ang mga katagang ito noong isinalang sa pagsusuri ng House Committee on Appropriations ang proposed 2025 budget ng Office of the Vice President. Checks and balances. Ito raw ay isa sa mga diwa at adhikain ng ating demokrasya. Nako. Sa ilalim po ng prinsipyong ito, ang tatlong sangay ng ating gobyerno ay binibigyan ng poder para bantayan ang bawat isa. At sa prinsipyong ito, poder ng Kongreso na aralin, kilatisin, suriin at pangalagaan ang paggasta sa pera ng bayan. Nasa Kongreso rin ang kapangyarihan sa kung papaano at magkano ang ilalaang pondo ng bayan sa bawat sangay, opisina at departamento ng gobyerno. Kung ang power of the sword ay taglay ng ehekutibo at ang power of the pen ay nasa kamay ng hudikatura, nasa Kongreso naman daw ang power of the purse. Siya nawa na totoong gumagana ang prinsipyong ito ng check and balance Tama. sa demokrasyang umiiral daw sa bansang ito. Sa ating pong nasaksihan na paghaharap ng Vice Presidente at mga kongresista sa naganap na budget hearing, malinaw ang disgusto ni VP Sara Duterte sa paninindigan ng ilang mambabatas na kailangan niyang magpaliwanag sa tinutukoy ng Commission on Audit na Notice of Disallowance sa confidential fund na ipinagkaloob sa opisina ng Vice Presidente noong taong 2022. Balikan natin ang ilang eksena sa naturang pagdinig. I think we all agree, from the level of the president down to barangay captain, public office is a public trust. In other words, public officers and employees must at all times be accountable to the people. So yan mga kababayan, mula rin sa kanilang mga bibig, mga ka-review natin, na must be accountable mula sa pinakamataas na posisyon hanggang sa pinakamababa. Pero bakit mga kababayan, si VP Sara lang ang bukod tangi nilang ginigisa, dinudurog at kung ano-ano pang pwede nyong sabihin, i-describe, no? Dito sa ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. Ang tanong nga ng mga ng karamihan no? Kung talagang gusto ninyo ng malinis, no? Na gobyerno, unang-una walisin nyo po yung mga convicted, na mga tunggrista at mga senatongs sa ating gobyerno.
ay dyan pa lang po, malaki na pong ano yan, malaki na pong tulong yan para sa sambayan ng Pilipino. Diba? Oh. Oh, ano ba ang gustong iparating dito ni Sir Ted Filon, no? Sa kanyang presentasyon? Para sa akin mga kababayan, na titway opinion lang po, no? Hindi po patas, ha? There is a unfair, parang ginajudge na agad nila si BP Sara dyan sa yung tinatawag na disallowance ng COA. Wherein, mga kababayan, may mas malalaki pang, di ba? Departamento, may mga departamento na may malalaki pang disallowances na nakita ng COA. Oh. Pero bakit lahat ng mata nila nakapokus kay BP Sara? Yun lang. Alams na po ito. Tapos sasabihin nilang, hindi po, hindi kami namumulitika. We are just doing our job. We just stick to the plan. Diba? Mga utot nyo. Yan, mga kababayan. So, ito na nga sa mga karibyo natin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Na ang mga naka-feel na ang mastermind talaga dito sa mga, kasi kawawa na ang taong bayan eh. Kawawa tayo dahil anong tawag dito? Nadadala na lang tayo sa ayuda. Dahil sa pamumulitika, dahil sa isang ambisyon ng isang tao, mas inuuna pa niya ang mga kaalyado niya, mas inuuna pa niya itong mga government officials kesa taong bayan. Dito sa gobyernong ito, taong bayan po ang pinaka-importante dito. Kaya nga maraming nagsasabi na isa sa mga mastermind dito sa mga nangyayari na ginagawa nila ngayon kay Kibuloy at si Duterte, pati itong mga budget ni VP Sara, ang mastermind raw dito ay si Martin Romualdez. Ang lahat ng ito, ang kaguluhan na ito, ang mastermind raw dito is si Martin Romualdez. Diba? Yung sa Kamara, yung sa Quadcom, na nililitis yung extrajudicial killings, yung Pogo, lahat-lahat na yun sa Quadcom na itinalakay nila. Duda ang mga ilan nating mga political experts na si Martin Romualdez ang may pakana dito. Ito yung ating ipapakita. Ito. Yan. Wait muna Ayan. Yan. So, sabi dito. So yan mga kababayan, kung si Romualdez po ang may pakana niyan, ang tanong ko lang, hindi ba yan alam ng Pangulo? Wala bang participation ang presidente sa ginagawa ni Romualdez? Iisa lang naman yung natin diba? Gobyerno natin at siya rin ang nagtalaga. Appointed ba? Or diba? Pinsan Diyan pa lang magkakaanuhan na tayo, magkakabukingan na. Or magkakabistuhan na mga kababayan kung may kinalaman o wala. Ito po ay inilabas ng Optic Politics, which is binasa ko ito ng konti. Sabi ko, tama rin sila. May point sila dito sa analysis nila. Itong page sa Facebook ng Optic Politics. Sila ang nagpalabas dito, okay? Si Romualdez raw ang mastermind. Sabi dito, the real threat to the Philippine democracy is not just corruption. So ibig sabihin, hindi lang mga corruption, hindi lang itong mga corrupt na officials na inaabuso na ang taong bayan dahil sa mga corrupt na ito, kundi itong threat rin natin sa democracy, it is the unchecked ambition of a man who will stop at nothing to secure the highest office in the land. The mastermind? Nagtatanong po sila kung si Martin Romualdez ba ang mastermind dito sa mga itong ginagawa ngayon na kontra sa mga Marcos at, di ba? Yung alita ng mga Marcos at tudwaan ng mga Marcos at Duterte. Si Martin Romualdez di umano ang mastermind? Yan ang tanong nila. Kasi siguro ba, tama ba itong sinabi ni Senator Amy Marcos noon na meron dyan sa Kamara na gustong maging Prime Minister? Totoo ba ito? Okay, basahin natin ang artikulo na ito para malaman natin. Sabi dito, the real mastermind of political chaos ay si Speaker Martin Romualdez relentless ambition. So ano ba ang
sa mga iilan nating mga kababayan, ano ba ang ambisyon ni Martin Romualdez? 'Di ba? Oh, siya, 'di ba? Mapapansin naman natin bakit nag-iikot siya ngayon sa bansang Pilipinas? Namimigay ng mga ayuda at tinutulungan pa ito ni Presidente Bongbong Marcos. 'Di ba? Sabi dito, it all started with a question that dared to challenge the seemingly untouchable. A question posed by SMNI about the staggering 1.8 billion travel allowance of Speaker Martin Romualdez. Kung remember, yung tinanong po dito ni Ka Eric Celis at itong si Badoy, 'di ba, na ano sila, na contempt sila, 'di ba? For questioning. Wala namang masamang mag-question dahil demokrasya tayo, 'di ba? Itong travel expenses na 1.8 billion, sobrang laki niyan. Question 'yan ni Martin ni Ka Eric. Dito yan nagsimula itong gulo na ito. Okay? Kasi mapapansin mo talaga na kinakampihan ng mga congressman at representative si Martin Romualdez doon, 'di ba? Hanggang ngayon. Ha? Natutuklasan nga na si Martin Romualdez nagmi-meeting doon sa Chacha, 'di ba? Sa kanyang bahay. Sa kanyang tama. Instead of transparency and accountability, instead na magpapaliwanag si Martin Romualdez sa tanong, the response from Congress was swift and ruthless. So yan mga kabayan, mukhang may point to mga karibin natin. Kasi isipin mo, di ba, ginamit nila yung Chacha. Then, yung People's Initiative, di ba, lumabas din yan. O maging si Senator Amy Marcos ay nagpapatunay na meron talagang isang taong nag-aambisyon na maging Prime Minister. No, buti na lang mga kabayan at nasisilip, no? Sa ngayon, sa panahon ngayon, siguro kung walang social media, patuloy po nilang mamanipulahin, no? Kasi kung walang social media, hindi lalabas yung People's Initiative. Magigising na lang yung taong bayan na may na tayo, Prime Minister, kung hindi yun bisto. 'Di ba? Kasi papirma na ng papirma Ginagamit yung pamimigay ng ayuda para makahakot ng or likom ng mga pirma. Na? Para sa Chacha. Kita nyo na yan mga kabayan. Talagang malaki po ang gamit ng social media. At saka ito pa. Gusto ko lang rin yung banatan yung GMA News, no? Kasi sila naman nagpasimula ng labanan ang fake news. Pero bakit mga kababayan? Siguro ko dapat itong GMA News mga kababayan ay umattend dito sa hearing ng KOJC, no? Para malaman talaga nila, no, mula doon sa mga tao na nandun talaga sa grounds, at i-fact check nila mismo doon sa hearing. Kasi mukhang magaling lang sila sa labanan natin ang fake news. Pero yun pala, pipi rin mga kababayan pagdating sa katotohanan Kasi paano ko nasasabi? Kasi nga po hindi niyo pinapollow up yung mga o hindi niyo bine-verify, no? Buti kayo mga vloggers kami. Opinion lang namin yung namin, ba? Pero kayo regulated ang tawag sa inyo regulated newsmaker, di ba? Kayo talaga kailangan niyo talagang magbalita ng may mga verified. Pwede kami magsabi-sabi ng mga hearsay pa lang, di ba? And narinig namin at ilabas lang namin yung opinion, komento. Okay yun. Pero kayo, i-fact check nyo na lahat. Ang kaso, fina-fact check nyo lang pag mga vloggers lang Pag magpo-post yung mga DDS, no? Laging mayroon nakalagay diyang fake news.